Tama, tama. And napakahalaga nun kasi invade meta tayo ngayon eh. Ang dami nag-i-invade. So, paano ka makakapag-level 15 agad? Oo. Yun yung isang napakagaling na kapag nagawa mo ngayong meta yon. Oo. Ayan na. Actually, yung narinig ko nga, kahit si Coach Eto Max kahapon, sinasabi niya, kaya sobrang important ng first turn. Kasi basta makuha nyo naman yun, kahit basta i-risk nyo yun, automatic na makakuha niya naman yung level 4 ng Roamer and ng EX nyo agad-agad. So, parang nakikita natin kung gaano ka-crucial na nilalabanan nila to. But eto na ang una kong tanong. Nawala ang Fredrin. Kasabay na rin ng Baksha. So, ito ba ay isang senyales na baka mag-shift naman tayo pagdating sa ating mga junglers? Kasi Guinevere na lang ata ang natitira na utility na option para dito sa dalawang kupunan. And makakita tayo ng isang Guinevere ni Kyle, pero kanina pa binaban yun, medyo malabo. Ah, Obvious, ayun, inopen yung Gwyn. At ang Oo first nga. pick ay TL daw. So, malabo naman, hindi naman siguro iba first pick yung Guinevere dyan. Lalo na may Freya pa eh. Oo. Or ano ba? Kasi tinanggal na naman yung Phoveus. Okay. So, ang daming parang first pickable. Oo. Hindi ko ang first pick material dito para sa TL is still Freya. Kasi pag yung Gwyn naman, binigyan pa ng Freya itong Falcons, grabe naman na yun. Napakahirap ng counterin. Kahit TLPH eh, kailangan respetuhin yung Guinevere dito kami ng Falcons. Yup. Tama yun. Pinag-isipan natin ng Falcons ng maigi kung ano ang i-open na lang nila na hero dito, no? Bentings. Oo, namimili sila dito sa mga possible Claude kasi yung Pakito medyo mawawala na sa pool dito. Ah. Kaya pa din, coach. Okay, since the Freya is out, would you say na Phoveus is a option for first pick dito ng Liquid? Or meron pa rin naman tayong mga ibang titignan sa kanila? Kasi yung mga Juicin, No. dyan din. Tingin ko yung Jushin priority ng TL. Kaso may Eve yung Falcon eh. Honestly, magandang ban yung Freya dito, Ben. Kasi feeling ko dahil hindi na magiging maganda yung trade. So I think yung TL, pag magka-clot sila, magka-Guinevere lang tong Falcons. Walang parang first pickable dito para sa TL page na sobrang solid. Okay. Sa, I guess, Pakito. Ano to? Guinevere ka na? Pwede na, coach, kasi ngayon na lang binigay eh. Pwede mo na agad kunin eh. Guinevere, wala yung Kalea, Claude. Queen Claude, I feel like is the pick here for Falcons. Pwede, mahilig mag-pry ng marksman yung Falcon. At syempre, tatanggalin nila yun doon kay Teddy as the priority pick din para sa TLPH. Tapos yung third pick nila, doon na sila pwede bumawi ng mga tipong Esmeralda or yung Benedetta, nakita Yep. natin. At saka yung Hilda nung Game 1. Although, yung Hilda it wasn't enough para... Yung Esmeralda natalo din, di ba? Pero feeling ko, important hero pa rin yun. Yep. Yeah. So there's the Queen. As we expected, Actually, Claude. pwede na nga mag-iba eh, coach eh. Oo, yun ang Oh. iniisip ko. Ayun! Okay. Bakit mo na-feel na okay na mag-give kahit may Claude pa yung TL na pwedeng pang sagot doon, tapos may Pakito na rin? Siguro yung isang nag-throwback sa akin, ang ganda ng nilalaro nila pag Eve. Tapos same sa Liquid, pag nakuha nila yung Eve, ang ganda rin ng ginagawa ni Sanji. Eh, kanina pa naman nagla-last pick Zujin. So, kung gusto nila, pwede nila ibigay ulit yun or pakawalan ulit nila. Oh, and into the Claude, ay pakiramdam ko meron naman silang Guinevere nga to use or force out that Purify. So less problems para dito sa kanila. And yun pa nga yung nakakatakot. Hindi mo na naman alam ano yung magiging Ogwen hero Yes. para dito sa senaryo na to. Para naman dito sa TL, pwede na nakunin yung Cartesi hero like Harley or Jushin muna. Mamaya pa natin makikita ang hero ni The Goat. Sa akin yung Falcons, meron silang option na kumuha ng SB para dun sa Pakito at Jushin. Pero may nararamdaman ako dito na baka i-priority nila yung Atlas kasi naging pick naman kanina at meron silang combo nun yung Eve Atlas nila kahapon. Napansin ko na maganda yung pagkaka-utilize nila against Sonic. At kung Eve Atlas nga lang sana yun, di ba? Kaso may Guinevere pa. So, ang daming knock-up na pwedeng paglaruan dito ng Falcons if ever they secure the Atlas. Ikaw ba, Bentings? Anong prefer mong ilabas na ng Falcons dito sa Red 3? +1 ako dun sa Atlas kasi binalikan ko yung drop. Tatlong game na nababan si Atlas. Second phase, no? Second phase. Isama mo pa yung kahapon. Okay. Tingin ko pares na value, yung Esmeralda at yung Atlas. Parang mapapaisip ka rin eh. Madami nang sinasagot yung Esmeralda, so why not? And if you think about it, si Ogwen naman, meron naman mga ibang heroes pa na pwedeng piliin dyan na combo. Although walang Kalea, meron ka pa nung Gatot Kacha, meron pa nung Hylos and everything. Okay.
papasok na tayo sa second banning phase. Ang wala na lang for Liquid ay ang roam and jungle option nila. Literal na ang mga utility junglers natin ay nagkakaubusan na for Carl TZ dito. Ben Things, kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon up against this lineup so far, anong maipangsasabay mo dyan para kay Carl? Pinakamaganda ng hero dito ni Carl yung something na may pang-dodge. May pang-dodge. Yeah. Wala yung Harley though. Wala na rin yung Harley. Iniiwasan Lancelot? kasi nila dito yung Guinevere, pwede, Lance. Or Suyo. Pero bakit sila nagtanggal pa kaya ng carry? Is it the high loss nga na kino-consider pa nating lumabas dito? tsaka kung sakali din gumamit si Carl ng mga makunat pa na hero. Ano pa bang Tulad- makunat natin? Akai, pwede yun sa Akai. Guinevere. Oh. Okay ka ba dun sa Akai, Coach? Parang di ko lang feel na pang finals siya para kay Carl TZ. Pero yun yung pinangpapanalo naman nila. Pero it makes a lot of sense para bugawin yung mga heroes ng Falcons. Kung may makunat na hero silang hinahanap, pwede rin yung... meron dati yung nausin Barats plus Matilda eh. Uy! Kaso may Eve na, so malabo na yata yun. Oo nga. Tingin ko pag babalik siya sa Lancelot dito for TLPH. And then para kay Ogwen yung makunat na pangharap. Tanky na frontline para sa TLPH. Like Hilda. Okay. Totally, wala pa naman yung, or yung Atlas option din actually ay nandyan pa kung iisipin mo for Ogwen kasi hindi pa naman siya tinatanggal dito ng Liquid. We're down to the last ban. Mga super fans natin dyan online, naririnig nyo naman po siguro na napaka-hyper po sa ating arena ngayon kaya kami po ay medyo hindi nagkakarinigan ng aking mga katabi. Pero ganoon lang po kasaya. At todo bigay suporta ang magkabila ang sides. Alright. Ano tingin mo ibaban dito ng Falcon? Ayun. Dapat, Moscow. Okay, so ano to? Atlas fourth pick para sa Falcons. It's open. Second option siguro yung Gatot Kacha pero sobrang ganda na nung Atlas para hindi pa kunin ng Falcons eh. Yep. Pwede na muna si, dito actually, coach, si Super Marco na yung fourth pick nila dito. Oo. Kailangan nila ng physical. So, Physical. kung babalikan natin Super Marco, yung hero niya ay si Obsidia, yung mga Obsidia, ginagamit niya. okay. Late Okay. game option din nila yun. And baka magandang sagot sa Lancelot kung lumabas man Sa siya Canelo. for Carl. Kasi limitado na nga lang yung options natin again for the jungle. Yeah. Taking their time. So, Oh. Tang. Rome Wait. Oh. Rome Queen! Oh. Linex nila yung Guinevere. Okay. Rome Queen! So yung TL ngayon, nawalan lalo ng option. Baka mapilitan talaga sila na mag-Lancelot sa gantong moment. Inubusan itong si The Goat ng Heroes. Yeah. Tama ka doon, coach. Lancelot na lang talaga dito yung magandang option ni Oo. Carl. Kasi makakataka siya sa box ng Eve. Possible niya madodge dito yung Guinevere. Napakagandang option ng isang Lancelot. Yeah. Okay. And we're lacking frontline. Kay Daddy JP naman, syempre Hylos or Gatot Hylos, yung Gatot. choice niya dito. Okay. I'm, Plus man ako dito sa Hylos kasi may ultimate na pwedeng gawin pag nag-box. Leomord pa rin na kanya pipiliin up against this Suyo. So malakas pa rin naman against Guinevere, pang fighter. Mabilis din mag-farm. Kesa i-risk yung land sila dito para sa TLPH. Falcons are gonna be looking for their marksman, their gold laner. Clint at Obsidia? Obsidia na lang talaga yung natitira dito. Okay. May Bruno din. Bruno, pwede coach. Maganda yun against Claude. Together with this lineup though, parang ang dami mo nga namang space na. Yeah. Pwede pala sila mag-harit, coach, kasi nagsuyo sila na harit. Kasi Harit, nagsuyo alright. physical sila. Actually, solid yung Harit. How about the Leslie? Joke lang. Harit, pa rin na pipiliin dito ng Falcons. Okay. Salamat, Bentix. Dami mo nahulaan doon. Solid ka talaga. Kaya nga, esports KOL of the Iba season. talaga. Panoorin nyo guys yung mga content ni Bentix dahil doon madami siyang explanations ng mga games at na pwede nyo ma-apply sa mga RG nyo. Oo, Siyempre. binabalitaan niya rin kayo, maya't-maya, kung ano ang mga kaganapan natin dito sa ating liga. And speaking of mga kaganapan sa ating liga, rinig nyo naman kung ano ang kasalukuyang lagay ng San Juan Arena. Hindi na natin patatagalin pa ito, ipato na natin sa ating mga casters.
At rinig na rinig naman talaga namin ang energy ng San Juan mula sa sigaw ng mga tao at pati na rin sa tambol ng mga communities na nakikita natin dito ay patuloy lamang ang aksyon ng ating Grand Finals as we head on to game number 5 of Team Falcons versus Team Liquid Philippines. Back-to-back wins ang ating natunghayan mula sa Team Liquid para simulan ang serye at back-to-back wins naman ang naging reply ng Falcons. Diba, hanggang ngayon ay tabla pa rin ang scoring nito magkabilang kupunan na to. Dito natin makikita na dikitan lang talaga ang mga Titans eh. Oo, ayaw magpatalo talaga pare. Kaya sinasabi ko sa inyo, habang tumatagal itong series ito, lalong kinakabahan yung ibang regions na nanonood ngayon. And shout out of course sa mga guests natin from other regions watching live in San Juan. We hope you are enjoying the show and we hope that you tell the story of what you see here in San Juan sa mga kababayan nyo pag-uwi nyo dyan. Dahil panigurado ay kakaiba yung mga kwento na mga tatala nyo. Ang ganda ng MLBB na to. Sobrang kakaiba, men. Feeling ko pag tumanda yung mga nanonood ngayon sa ibang region, ikakwento nila to sa mga apo nila. Alam mo, nung araw, itong horror story to Alam mo, nung araw nanonood ako, MPL Philippines Season 17 Grand Finals. Nagtapat yung dalawang Titans. At inisip ng MLBB. namin na dalawang teams na ito ay makikita namin sa Paris. Oo nga eh. Naglalaro pa kaya, ang tanong ko dyan, naglalaro pa kaya si Carl nun? Si Carl, ang lala ni Carl noon! Carl, baka gusto mong mabigay ng stat board. O paano kaya kung umabot tayo sa punto na MPL Season 35 na, tapos si Carl Tizzy ay siya ang unang jersey na i-retire dito sa taas. Ibababa, no? Iaangat. Ay, aangat. Alam mo, dapat talaga, pre, yung logo, yung icon ng MLBB sa game, palitan ni. Lagyan na nila yung mukha ni Carl dun eh. Tapos ano, no, at that point, ilang sports car na nakaraan, Oo. ilang NSC na. And the same could be said, siguro, para kila Flap, kay Ogwen. Alam mo siguro at some point in time na tumagal na talaga ang MPL Philippines ay magkakaroon na ng museo ng mga napaka malalaking laban between these two teams. At ngayon babalik na po tayo sa Land of Dawn muli. Ito po ay Game 5 ng ating Grand Finals para sa Season 17. 2-2 na po ang ating score at dalawa pa ang kailangan ng parehas na kupunan para manado at maiuwi ang Immortal Cup para sa Season 17. Alam ko, ang pinaka-importante dito ay walang Fred rin na pinag-agawan. Ang Team Liquid at ang Falcons, bagong atake ang ating makikita ngayon. RTZ with that Leo Mord. And si Kyle, feeling ko, kanina pa siya nangangati na kumuha din ng suyo eh. Yeah. Ano na to, bumalik na tayo sa S17 meta. Ayan na. Kanina, tumuthrowback tayo ng mga meta ngayon. Ito yung totoong S17 meta. May Pakito, may Suyo, may Leo Mord. Tapos Claude Harit na naghahari sa Gold Link. Oo, parang ito rin yung mababalikan natin bilang, I think this was something na sobrang familiar tayo during M7 as well. Kasi parang ito yung laging nangyayari nung pinapanood natin ng Aurora. Pero mukhang magkakaroon na ng konting poke lamang dito sa mid lane. At wala pa naman tayo nakikita ng mga big invades mula sa pares na kupunan. Parang tindi ni Teddy Kanina pa niya nakukuha yung gold grab gamit yung Art of Thievery nung Claude. Tulad na napag-usapan natin kanina, ang hirap nakawan ng isang Harit ng gold grab, lalo na't pinataas yung damage yan. Wow! Flicker. Massive flicker burn bago magsimula ang unang bagong. Tayo dyan, Team Falcons, may maliit na kalamangan. In fact, malaking kalamangan sa upcoming Turtle. Yeah, okay, magle-level 4 na rin kagad. Itong si Flap. So ngayon, nag-aantay lang. May na-miss na nga na isang minion itong si Sanford. Baka nga din nila i-rush tong Turtle for Team Liquid Philippines. In fact, Team Falcons yung may hawak ng pwesto sa Turtle. Nasa kanila lahat ng prio. Babalik yung Esmeralda sa lane. Hindi pwede pakita si Flap kasi mazozone siya nung Esme. So baka yung sikto ng TLPH. Oo. At ayun na nga yung pinag-uusapan natin kanina no, na napakahirap talagang labanan What? ng Harit sa Gold Crab. Pero TL pa nga TL? na magsisimula ng unang pagong kahit lugi sila. Ganyang katapang yan. Ngayon si Sanji ay dumive na rin. Aray ko po! Ang kanilang bibigyan ng pilitan ng Momental para lang makapakas. Makukuha na rin ang Team Liquid Philippines ang pagong. Sabay sila pa nga magdadive dito. Ogwen with a flicker. Ngayon nagamit yung river manipulation. Wala namang mamamatay para sa cavalry. Pero ang importante, nakuha nila yung pagong. At in-establish natin na dahil may lamang sa XP ang Team Falcons kanina ay dapat sila ang lamang sa pagong. Pero paano nakuha ng Cavalry ang first minor objective? Sa dinami-dami ng laro ni Carl Tizzy, feeling ko kabisado niya na to. Dumaan siya ng mid. Clear niya yung wave nung Zushin para madala niya yung kabayo tsaka yung Zushin sa mid turtle. And alam kasi nila nagki-clear pa
yung Esmeralda sa itaas. So nauna silang umabante dun sa pwesto ng Pagong and na-kick nila si Kyle sa mga bushes. Oo, tapos ang grabe din yung burst na pinakita ni Sanford nung talagang alam nila yung target. At ngayon, Team Falcons naman na magbabawi, naghahanap ng paraan na ma-equalize ang larong ito. Maliit na kalamangan para sa Team Liquid Philippines as we enter the 3-minute mark. Di naman tayo makakita ng lane aggression mula sa parehas ng upunan para nag-aantay lang ata ng mga objective fights sa parehas. Similar to sa game number 1 kung saan sa Turtle mangyayari lahat ng aksyon. Pero for Team Falcons, nakita na nila yung pressure and yung aggression ng TLPH kanina. Imagine mo, unang bungad ni Sanji ulti agad. Oo. Walang sabi-sabi, no? Wala nang pasabi-sabi. Walang lantern, ulti ka agad eh. At kapag ganun kasi parang mapapwersa ka na rin mag-react eh. Kumbaga, sabihin na lang natin, makita mo, biglang mag-all-in yung mid laner ng kalaban. It also sends a message na parang, magko-commit na sila dito. Oo, tsaka yun yung naging reason eh. Aray ko! Laban! Oh my goodness, napakahapte! Purify yung nagamit ni Flap. Si Oben ngayon ay atras. Si Kyle ay magre-react na rin sa ginagawang aggression ng Team Liquid Philippines. Atake niya itong sa lagubang pero ilang segundo na rin lang ay magsisimula na rin yung magiging laban natin sa ikalawang Pagong. At napakabuti na hindi namatay si Flap doon. Board! Mabibigyan pa rin! Nakakonstrike ay nagamit. Oben ay lalapit na rin. Buti na lang ay nandun itong si Sanji para mabugaw itong si Ogwen at babalik sila dito sa Pagong, ha? Grabe yung turtle prayo ng TL, men. Hindi lang yung Pagong yung pinaglalaban nila, pati yung pwesto ng mga bush and umabante kasi. Yung ibang members dito ng Team Falcons, Sanford finds a punish pero nag-iba naman yung atensyon ng Team Falcons. Parang ang gusto nilang patabain ay yung Harit na lang. Kinonsit na nila yung mga neutral objectives. Sabi nila, importante na lang na patabain natin yung Harit kasi Suyo Harit naman sila. May paparating silang power spike. Once na matapos na yung mga items ng Suyo at pati na rin ng Harit. Oo, and kung tutuusin, no, kahit sabihin natin nabibigyan ng espasyo si Super Marco na makapag-farm, mukhang naging napakalaki ng lamang ni Teddy dito in terms of gold. 400 gold despite no actual trades in terms of kills. Saan ba nanggagaling yun? Purely gold crab lang ba? Kanina kasi yung turtle na nakadaan si Teddy doon sa may mid lane. So mas marami siyang wave na clear versus Super Marco. And meron din siyang nanakaw na dalawang crab if I'm not mistaken. Dalawang gold crab laban kay Super Marco. That's very big actually for the Claude. Oo, parang plus 150 din yun. No? Almost 200 gold na nadagdag. Yep. Kaya naman ang Team Liquid Philippines ngayon ay lamang ng 1,000 kontra Team Falcons. Pero katulad ng sinabi ni Midnight, grabe na ang binibigay ng pagmamahal dito kay Super Marco dahil yan ang inaantay na power spike ng Team Falcons para makapalag. Kailangan nilang gawin yan eh. And makikita din natin na sobrang matiisin itong si Teddy. No? Kanina pa siya dinadahalaw. Naagaw na naman yung gold crab, pre. Paano Paano mo nagagawa yun sa Harit, pre? Oh my God, na-force pa yung Purify Flap! Okay, Falling Star Moon na combo, nauntog pa siya. Isasayaw niya lang ng panandalian. Oy, naka-shield! Siya dito ni Sanji. Natawag na rin si Barbier. Papasukin na ni Carlito! Si Flap ay kikitili na rin nila. Nakadalawa si Sanford. Okay na makakapatay din. Pero nandun yung Glorious Pato. Hahabulin na rin si Haji. Breaker ay na-force na rin. Pero pupunta doon si Ogen. Poproteksyonan lang niya ito si Haji. Ang tanong ay makakatakas ba siya si Sanford? Aray ko! Ay nag-aabang din ang pagkakataon para makabuelo. At nandun yung kanyang mga jab. Aray ko! Pagka-time na rin dito si JP. Nagamit yung Revitalize. Oh my God! At eto na naman ang ginagawa ng Team Liquid Philippines. Na-online na naman ang Liquid Stampede. Sinundan na ni JP ang lahat ng mga targets at pinagsasapak ni Sanford. We're back to game number 1. Galit na si Sanford. Raging Sanford na yung nakikita natin. And si Carl TZ, tere-derecho. Yung lakad sa harap ni Flap tsaka ni Kyle. Tinanggal niyo pala yung mga TZ niyo, ha? And with that, ang uling Pagong ay hahawakan na ni Carl TZ at mukhang ibibigay na rin ito ng Team Falcons sa walang balak na mag-contest. Kaya naman all 3 turtles ay mapupunta sa kamay ng Team Liquid Philippines. That's a perfect turtle take para dito kay Carl at Team Liquid. Wala naman ata mauubutan pa kundi ang green cap. Kaya naman makakaagaw ang side ng Team Liquid Philippines. Pero lahat ng mga buffs ay makukuha pa rin ng Falcons. Tatlong miyembro ang nag-aabang dun sa itaas sa bahagi. Pero nandun yung Valtteri Kim habang sasama na rin dito si Sanji. Crimson Beagle ay nagamit. Pero hahabulin niya dito si Flap. Ang mabibit-bit ay itong si Oben. Pwede pa lumaban si Sanford! And Sansandu is doing it! Pero nandito yung pag-ipit. Sandwich play mula dito kay Carl TZ. Si Haji ngayon ay mabibigyan. Buhay pa ba siya? Hindi! Kasi makakabayo din siya dito ng Team Liquid Philippines at nakadalawa na agad ng gold! At si Sanford ay nakakuha pa ng isa. Super Marco, pipilitin niya sana sumama pa. Kaya lang ang magiging problema, wala na siyang
kaakibat pa doon sa itaas na bahagi at sasamantalahin ito ng TL. At katulad ng sinabi ni Midnight, para tayong pinalik sa game number 1. Team Liquid Philippines, tuwing may skill ay naghahanap ng makikitil. At mukhang nahanap nila ang Falcons ng isa-isa doon sa may bandang itaas. It comes down to the numbers game para sa TLPH and Sanford and Carl TZ. Kanina pa sila nagpapunish. Kanina pa magkasama yung Pakito at Leomord. Pag-click namin KDN nila pre, 7. Aray ko, Ogwen. Okay, Ogwen makaka-atras pero hindi ata makaka-atras. Si Flap dahil siya'y nabitbit din. Oh, Tuloy-tuloy wow! lang kapag kukuha dito ni Saji. River manipulation magagamit ni Haji. Ngayon aatras na muna ang 5 kabalyero. At masayang-masaya sila sa mga nakuha nila. Masayang-masaya talaga ang Team Liquid Philippines dahil lamang na sila ng 7,000 kontra Team Falcons at masisilip natin sa ating Infinix in-game equipment. 6,000 gold ang hawak ni Sanford kumpara sa 3.7 dito ni Flap. Pare, parang ang kalaban ni Sanford at ni Carl TZ yung isa't isa. Ayaw nilang magpahuli sa farm, ayaw magpahuli sa KDA, kaso si Carl TZ humalakak ng konti. Lamang siya ng isang kill kay Sanford, pero ang storya ng game na to, again, it's back to game number 1. Nakaisa lang yung Team Falcons, pero hindi na sila makaharap ng play laban sa Liquid. At imaginein mo, itong Lord na ito ay mukhang kinailangan ng i-concede din ng Team Falcons dahil nga nasimulan na maaga-aga si Sanford ay hindi na nga sasama. Hahawakan pa ito ng Team Liquid Philippines at naghahanap na ng play ng Team Falcons. Ano kaya ang pwede nilang maging trade dahil Lord secured na ito para sa TL? Walang maharap na trade pare, kasi kahit si Sanford alam niya pwede magpunta ng top yung Team Falcons, pero if kailangan yung depensa, nandun siya. And if you're TLPH, nasa sa'yo lahat ng tempo sa mapa. For Team Falcons, sila naman yung hindi makahinga. Bawal kang kumurap kapag kalaban mo ang Liquid. Yan si Teddy nga ay lumalapit-lapit. Ogwen! Okay, binibig lang Aray ko. sila. Itong si Ogwen Flicker. And na-force na rin kagad. Napakaaga nito. At wala pang base siege na plano ang So, Team Sanford? Liquid Philippines. Pero sa Sanford, si Sanford sa itaas ay tuluyan na nga makakabasag ng tore. Oo, makakukuha pa rin nila yung gusto nilang makuha doon. That's a flicker burn mula dito kay Ogwen at hindi pa nga nakakarating yung Lord doon sa may bandang ibaba. Kung kanina ay back-to-back wins sa pinakita ng Team Falcons, mukhang gusto din ipakita ng Team Liquid Philippines na sila muli ang mapupunta sa match point. Again, tutupo ang ating serye kung sino mananalo dito ay match point na para sa championship ng Season 17. Okay, may Lord sila nakasama. Readwell manipulation, nilatag na dito ni Haji. Masyado malalim ito si JV. Paubos na rin yung kanilang mga wave. Pero nandun yung stop and bind at Kim. Pero Blazing Duet naman! Mula kay Teddy nag-atras na ng Falcons dito. And Sanford with a kill. Siya ay godlike na. Isa-isahin na nila ang mga miyembro dito ng Falcons. Dalawa na kagad tumumba. Kasama itong si Kyle. Susubukan ni Supermarket na madepensahan. Pero base lock na si Teddy. At ang buong kupunan ng Team Liquid Philippines. Pero mauubusan ata sila ng mga wave dito. Meron pa naman sa itaas na bahagi. And nabulang sinisigaw. May wave na nakapasok! At match point na ang Cavalry! Isa na lang ang kailangan ng Team Liquid Philippines para magawa ang hindi pa nagagawa. Ang 3-bit na hinanap ng dalawa na pwedeng makamit sa isa ng isa.